Bumili ako ng pusit talagang 100 pesos at 6 na peraso na nga. Malalaki nga itong nabili ko at bala ko nga itong gawing calamares. Minsan lang rin kami nito mag-ulam kapag nga nagustuhan ko ito dun sa pinagbibilhan ko. Matagal-tagal na nga rin na hindi ako nakapagluto nito, kaya naman ito na lang ang naisipan kong bilhin. Kapag bumibili din naman ako nito, ang madalas na luto ko lang dito ay adobo. Medyo sinipag din naman ang person, kaya naisipan ko na lang ito na gawing calamares. Pagdating ko rin naman ang bahay, nilinisan ko na nga rin agad itong pusit. Tinanggalan ko nga lang ito ng mga laman loob niya, tapos yung parang buto ba yun? Yung parang transparent nga at medyo mahaba. Parang yun yata ang nagsisilbing buto nila. Tapos tinanggal ko nga rin yung bandang ibabaw niya. And then tinanggal ko na nga rin yung mata ng ulo nila. Syempre isasama natin yun. After ko naman din yun malinisan, ayan nga tiniwa-hiwa ko sila ng ganyang kaliliit. May nagko-comment nga na bakit daw ganun ang boses ko. Ano ba daw ako? Duwende. Kaya ganyan ang boses ko, malamang nag-voice changer. Nagwa-voice changer ako kasi feeling ko ang pangit ang boses ko. At feeling ko nga parang lalaki ang nagsasalita. Char. Sa mga nako-curious dyan at gusto pakinggan ang real voice ko, comment down below na lang. Feeling famous yarn. Ang pinakaunang mag-comment may paayuda sa akin. So, mabalik na nga tayo dito. Ang una ko namang nilagay sa pusit ay bawang, paminta at asin. Tapos yun, hinalo-halo ko lang and then nagbit na nga ako ng 2 perasong itlog. Tapos binihusan ko na nga rin ito ng konting itlog. Sa pang-coating ko naman dito, meron ako ditong crispy fry tapos hinaluan ko na lang ng cornstarch. Yung cornstarch kasi, yun ang mas magpapa-crispy dito sa ating calamares. Pagkatapos din naman nun, hinulog ko na nga itong mga pusit dito sa ating breading mix. And then after naman din natin ma-first coat ito, nilagay ko na nga rin dito sa binit natin na itlog. Pagkatapos ko naman ilagay dito sa binit na itlog, binalik ko ulit dito sa ating breading mix para sa second coat. Tapos ayan nga, tinakpan ko and then isi-shake-shake lang natin yan. Para na rin mabilis ang trabaho natin. After din naman nun, hinulog ko na nga rin dito isa-isa sa kawali. Nung nag-golden brown na nga ito, inahon ko na rin. After ko naman din magprito, gagawa na nga ako ng sausawan. Meron akong pipino, hinati ko nga lang ito sa gitna. Kalahati lang ang gagamitin ko dito dahil medyo madami na pag isang buo. Tapos ayan nga, binabalatan ko na and then hiniwa-hiwa ko lang ito ng maliliit. After nito, maglalagay din ako ng sibuyas, kaya naman naghiwa-hiwa na rin ako. Sa pagtitimpla din naman ito ay naglagay na nga ako ng suka, konting tubig, asin, asukal, paminta, konting bawang at 1 perasong sili. And then ayan nga, okay na.